mentioned in the video, Maple Leaf Dreams is an official entry to the full-length category at the CINAG Manila 2024 Festival. And it was already out, that came out yesterday, September 25, in cinemas nationwide. Congratulations, and we have with us today the lead stars. Please welcome L.A. Santos and Kira Ballinger! Hello! Hello po, magandang hapon po mga kapamilya. Ako po si L.A. Santos. And I'm Kira Ballinger, and thank you so much for having us today. Thank you for giving time for Spotlight kasi grabe talaga. I'm sure busy kayo ngayon, especially since your movie just came out. Congratulations! So, let's talk about yung video niyo muna. How did it feel like seeing yung trajectory ng inyong career? Kanina nga, sabi mo kanina, balita ka pa nun. LA, Kira naman, sabi mo kanina, those videos are so old. Tapos nabalikan natin ngayon. Well, ako na-feel ko po tumatanda na ako. Totoo. Alam ko ng bata ko po, pero at alam ko mga itatakin ko. Pero naka-proud lang to see na lahat po ng mga pinagdaanan na namin ni Kira in this industry. At yung mga achievements mo kanina, 3-time Best Supporting Yes, Actor. Actually, gusto ko lang share kasi yung may isang award po ako na tinanggap. Late po ako nun, parang ano po yun, birthday rin kasi ni Kira po nun, kaya nag-ayos po nun. Tapos ang funny po nun kasi dumating ako sa award show, literal na ako na yung tinatawag sa stage. So, kung mapapansin niyo rin dun sa video kanina, yung isang suit ko, hindi mapantay yung pagkabutones ko. Naragam po ako. So yun talaga yung naaalala niyo, no? Pag nakikita niyo kung ano yung mga backstory. Mamaya gusto rin namin malaman yung mga backstory sa Maple Leaf Dreams. Ikaw naman, Kira, how did it feel like seeing your memories on screen? Yun nga rin, same sentiments as Ellie. Like I said a while ago, those videos were very old, and it's very humbling to see, how far I've come since I started in this industry. It's been 10 years now. So, ang daming paghihirap, ang daming little victories, and I'm just happy to see na with my career right now, it's all worth it. Lahat ng struggles and everything, yun talaga yung magdadala sa'yo kung saan ka talaga dapat. Wala, nagkurang ka na talaga. I feel like. Grabe, 10 years na pala. Ikaw ba, LA, how many years have you spent na in the industry? Ako po, I think I'm still around that 6 or 7 years pa lang po. Kasi nag-start ako parang 2016 ata po. Tapos nag-start talaga ako as a singer po before falling in actor. Oh, okay. So roughly mga 6 to 8 years, Yeah. mga ganon. Oo. And now you have your movie na where you play the lead stars, and it talks about something na talagang sobrang dear to our hearts as Filipinos. Siyempre, halos lahat naman tayo, di ba? May kamag-anak na OFW. Baka nga anak pa tayo ng OFW, di ba? So, itong topic ng film na to resonates with everyone. So, kayo ba? Meron ba kayong mga kamag-anak na OFW? Meron po, my sister and her family. Nasan sila? Can you tell us more about it? Nasa ano po sila ngayon, nasa Hong Kong po sila. They've been there for most of their life. So ako, bilang bunso, it was hard not growing up with my sister and her family. Parang, tapos yung mga anak niya, nakikita ko lang sa video ko na, ay, lumalaki na sila, na hindi ko sila nakakasama. Pero, wala ko eh, dun po talaga yung buhay nila. Okay, how about you, Ellen? Yung tita ko po nasa Mars. Joke lang. Ano po? Yung tita ko po nasa Australia po, tsaka yung mga pinsan ko po doon. Parang growing up po talaga, parang magkahiwalay na talaga po kami, kaya nakikita lang po kami tuwing Pasko po, or tuwing bibisita po doon sa Australia. Kaya, pang sa akin po, sobrang personal din talaga sa akin yung film na to, kasi alam ko po hindi na para sa pamilya ko po ito, parang para sa buong Pilipino na po talaga ito na may OFW na sa po. Oo nga. Siyempre lahat nga tayo merong experience dyan. So, ano ba yung tinatry niyong isend na story or message across with Maple Leaf Dreams when it comes to OFWs? With Maple Leaf Dreams po kasi, like, opo, mag-partner po kami. It's part love story, but it's mostly a migrant story. Parang, pag narinig yung term na OFW, isipin nyo, ay, the successful family member abroad, na nagpapadala, and everything. Pero ipapakita po namin dito sa Maple Leaf Dreams kung paano po sila nakarating dun sa position po nila ngayon. Lahat ng struggles, lahat ng hindi nakikita po ng family here na ginagawa po ng OFW abroad.
Copy paste. Copy. Nasabi ko ba? Sabi mo na lahat eh. Pero Sorry. hindi ako po personally, itong Maple Leaf Dreams talaga. Yung gusto ko rin talaga dito sa movie na to, yung mas in-aim namin na maging totoo dito po. Tsaka mas in-aim namin na ma-capture yung totoong nararamdaman ng mga OFW. Na-feel ko rin talaga po yung ginagawa po namin yung movie, tsaka yung working with Kira po. Talagang grabe yung pagod, tsaka yung hirap na pinagdaanan po namin para lang magawa yung movie na yun. I'm sure na mas grabe pa rin yung pinagdadaanan ng mga OFW na biniwish ko na sana ma-feel din ng mga tao manonood ng movie. Kumbaga nakuha niyo yung glimpse ng paghihirap nila while working on the movie. At medyo naging OFW din naman kayo dito dahil nag-Canada kayo para i-shoot to, di ba? So how was that experience like? Ilang araw ba tayo? Parang 50, like a little over 2 weeks. 50? 15. At 15. Opo. So like being that far away from family for work, kahit 2 weeks lang po yun, parang sobrang hirap. Kasi hindi nyo po makausap ng maayos yung family nyo or your friends because of the time difference. Tapos when we were there, parang ang lonely lang because you don't know anybody there. Parang kayo-kayo lang. Saka ano po, parang kami nga po, nandun na kami para mag-shoot ng movie, which is very, very big blessing po talaga. Pero na-imagine ko na lang yung mga totoong OFW po talaga na pupunta sa lugar na wala silang kakilala, walang kaibigan, ganun. Mas grabe talaga yung lungkot at hirap na pinagdadaanan. So medyo na-apply nyo rin talaga sa movie yung bigat na nararamdaman ng ating mga kababayan na nagtatrabaho talaga abroad. Ito naman tayo sa light part. Ano naman yung mga share yung magagandang experiences while shooting the film in Canada? Yung pinaka hindi namin makakalimutan ni Kira, yung mga nakasama namin OFW po din sa Canada. Kasi po, grabe yung pagka-hospitality nila, tsaka grabe yung pagkabait nila talaga. Inalagaan nila kayo, pinakain nila kayo ng Sa kwento mo, yung may one time, may isang shooting day na may sakit si Kira, tapos yung isang taga-Canada team namin, dinala pa siya ng soup, ng Yes. gamot. Actually, for most of the duration of the movie, I was unwell. Like, sipon-sipon, like, very, bigat sa ulo. Kasi syempre, weather difference. Ang lamig po doon. So, I got sick. Tapos, nung nalaman po nila na yun na nga, I wasn't feeling well, umuwi po talaga yung Canadian team namin at saka yung driver na hindi po namin kaano-ano, and he came back with a little lunchbox. And it was full of soup and it was full of nice food, like homemade food, to help me feel better. Sobrang natouch ako. Ganda naman nun, oo. Pero sa itsura mong yan, hindi namin nakalain ikaw talaga yung mahihirapan mag-adjust sa abroad. Kasi makakataga doon, Kira. Yung ba yung kinukuha? Dito sa tatawa nga po ako, parang every time na may bagong kakausap kay Kira, hindi lang naman sa Canada, pati dito sa Pinas, hindi English siya. Parang akala foreigner siya. Totoo. Ako nagtatagalog po doon. Nagulat kami na, siya ba yung nag-adjust? But, okay, now, doon naman tayo sa mga favorite scenes niyo sa movie. It's out now, but syempre, we still don't want to spoil anything para dun sa mga nanonood na hindi pa napapanood yung movie na nanonood ngayon sa first one. Okay, so ano yung favorite scenes niyo? Ako po yung kissing scene, the joke. Wow! Ikaw pa nga! Ikaw talaga. Abangan. Di ano po, favorite scene ko, ako personally yung yung nag-away kami ni Kira sa CR. Well, not to spoil it too much naman kasi di ba tayo mga lalaki minsan pag nagbibi makalat. Okay. So, yung character ko, si Maki at si Molly, nag-away kami ng malala dahil yun. Ay, parang relatable din yan. Marami Yeah. nag-aaway ng couples tungkol dyan. Tungkol lang dun. Oo. Ayaw ko lang spoil masyado pero yun. That's the gist. Okay, aabangan natin yung fight scene na yan. Fight scene. Parang action. Ikaw, Kira. Oh my gosh. Iba na lang. The scene where ibibigay po ng tatay ko yung lahat ng ipon niya po para makapag-Canada po kami. Yeah, very heartbreaking. Sobrang heartbreaking na nakaka-touch din at the same time kasi yung pera po na yun dapat is pang tayo niya ng talyer sana. Talyer. But he gave it all to me and to Maki para pang-umpisa po namin doon sa Canada.
Again, another relatable plotline. Kasi marami sa atin, diba lalo na yung mga taga-probinsya, yung Sure po. binibenta yung mga baboy, mga yung talagang yung buong farm nila para lang makapag-abroad o makapag-ipon para sa mga anak nila. So, Isipin niyo rin po, very heartbreaking. heartbreaking, yes. Pagmamahal talaga ng isang magulang ko. Like, they could do anything para sa mga Ay, baka ngayon pa lang na dinidiscuss natin, nafe-feel na natin, nakakakuha na tayo ng idea. Ano Sorry, yung sorry kung experience. nakakabigat ng pakiramdam ko. Interview namin, mga Sorry bigat po. na yung mga- No, but I think that's the only way to give justice to an OFW story. Because it's really their journey. Okay, now, alamin naman natin ano yung mga tanong ng ating friends from the media sa inyo. Ready na ba kayo? Kanina bago tayo mag-start sabi ni Kira, kinakabahan kami, ano ba yung mga questions? so ito na, ready na ba kayo, Kira and LA? Yes po, never po talaga ako nasasali sa mga ganito. Don't worry, you're doing well. Okay, now let's go to Nika Sabio of Push. Nika, baitan mo. Kinakabahan sila. Baitan. Go, Hello, Nika. hi, hello, congratulations po for the Maple Leaf Dreams na showing na ngayon. Para maiba naman po, what do you guys discover as working together, tas ganitong kind of film? Ano yung na-discover nyo sa isa't isa na you cannot believe na, oh, this is LA, this is Kira, and happy, kayo po ba kung ano? And my next question would be, now that you have worked together in this film, meron po ba kayong gusto pang pagtrabahuhin together and individual? Thank you. Siguro ako yung pinaka nakita ko po kay Miss Kira talaga sa Miss Kira, oo nga eh. ano po, sobrang grabe yung gigil at passion niya for a leading lady. Tsaka ibang siya very unique type of leading lady na in a sense para sa akin, nakikita ko si Miss Iza sa kanya. Kasi po si Miss Iza kasi every time na pumunta siya sa isang set or kahit anong gathering naman, talagang namabrighten up yun. Para siyang isang malaking sunflower na nagpapasaya sa lahat na nakita ko kay Miss Kira. Nakita ko kay Miss Kira yung trait na yun. Tsaka alam ko rin talaga na hindi lahat may ganun kasi para sa akin yung leading lady, siya yung magpapag-feel na home sa isang set na para sa akin sobrang malaking bagay na kaya I'm very lucky na nagkaroon ako ng chance na makawag si Miss Kira. Ng Gcash mo. Gusto mo Joke lang. Ako naman kay LA, I'm so grateful na LA and I got to have a movie together. Kasi medyo matagal na tayo magkakilala, no? Unang pagsasama namin was for Ang Sayo'y Akin. That's where we first met. Tapos nagka-dar na po kami. Ano? Tapos yung Darna, and then itong movie naman. So we've known each other for a while now. Pero to really work closely with him as partner talaga, nakita ko sa kanya na he's very willing to learn. As in, para po siyang sponge, he's ready to absorb lahat po ng lessons or like criticisms. He will take it seriously and he will do his absolute best, which is what I love about you. Oh, because it's hard when you're trying to do something. You sometimes feel na, oh, dapat ganito, I should know this, ganito, ganyan. Really, he's not. Kung ano po yung sabihin niyo po, like what you teach to him, he will do his very best to learn. So, yun yung na-appreciate ko kay Ellie. LA, just to clarify, when you said Miss Iza Calzado. Yes, okay, yes, Miss Ma'am Iza Iza Calzado. Calzado. Sorry. Okay. Ayun po. Hindi kasi kami lahat close kay Miss Iza. Sorry. Miss Iza, Miss Iza Calzado, wow. Miss Iza Calzado. Yes, of course, another very talented, beautiful, and smart lady. Just like a Kira Ballinger. Yes, Nika? Last question na lang po. Ayun po, reiterate ko lang. What do you guys look forward to work together na anong genre, film, series, anong klase? As together and individual po. Thank you. Siguro for together, kahit anong superhero movie na parang, Superhero. Anong powers nyo, if ever? siguro ako powers ko nang nanakaw ako ng puso. Wow! Wow! Parang meron naman na. Eme. Ayun po, tsaka Parang kinikilig oh. Ganun nagitinig ko kaya. ako naman parang kasi si Kira sobrang grabe yung niya.
yung way na ma-motivate ako tsaka ma-inspire sa kanya. Kaya yung that's the way at pag magiging superhero man ako, siya yung mag-inspire sa akin. Maging mag-hero. Ikaw here, if you had a chance to be a superhero, anong powers mo? Anong powers ko? Basta yung magulpi ako, no? Oo. Ewan. Anything, pwede namang any power. Pwede ba? As in, any power. Yun yung power mo. Any power. No, I mean, I want to have the power to heal. Oh, okay. Yeah, whether it may be like physically heal someone or emotionally heal them. Basta healing power. ganun. Nakakapag-heal ba ng broken heart yan? Yes. Ah. Ako bahala dyan. Wow, pwede yun. Heal anything, no? Maganda yun. Thank you, Nika! Thank you po. Thank you po. Okay, now let's have Roldan Castro of Abante tonight. Hello, good Hello afternoon. po. Congrats sa inyong dalawa kasi napanood ko yung movie. At ang husay ng umating dalawa. Thank you po. Versus talaga. Thank you po. Thank you. Bumili ba ko sa iyo, LA, kasi ibang acting naman ang pinakita mo doon sa movie na yan. Ang tanong ko, anong favorite yung sa location niyo sa Canada? Favorite location po? Oo. Siguro yung Niagara Falls. So, kasi po, Kasi opo, ano lang din talaga po kasi na hindi talaga siya na plano. Parang biglaan lang siya nagawa po. Tsaka ano po yun very spontaneous nung pag-shoot namin. Parang sabi lang ni Direk Berry, okay, shoot na tayo, pwede na tayo. Tapos cellphone lang yung gamit namin. Kaya hindi ako rin po na-happy ako dun kasi wala, parang ang natural lang ng lahat nung day na yun. Tsaka very masaya lang po siya na hindi pa na nakalain ni Kira na mag-work pa kami. Oo. Kasi alam ko pa nung day na rin yun, tapos na talaga kami mag-taping nun. Tapos ano po talaga, parang gumagala na kami. Pero na-happy ako kasi yung scenery dun, sobrang ganda talaga na alam ko rin sayang pag hindi siya nasama sa Ang itsura niya talaga parang postcard. Kung ano po yung nakikita niyo sa postcard, ganun din po siya sa personal. And the fact na na-experience natin yung boat, yung pumunta po talaga kami sa falls, ibang experience po talaga yun. Ang lamig. Then tsaka ano po, iba talaga yung ganda ng Niagara Falls. May kita niyo talaga na fall na ako dun eh. Ay, sa pool lang, charot. Anyway, ang tanong ko, siyempre may free time kayo. Erika mo dinig siya mo si Kira ng free time. Ayun, wala. Hindi ko kami nag-date. Swerte naman ni Kira pag ganun. Ay, ganun. Wow, talaga. Ano ba, hindi, pag may free time naman kami, naggumana lang kami kasi Kira sa downtown Toronto. So, parang yung sa mga, Thrift store. Thrift store, o yung mga ganun, ikot lang namin ni Kira po. At hindi rin kami nakabili kasi ang mahal. Kaya window shopping lang kami. Thrift store pero mahal. Yes po. Pero mahal. Kaya ewan ko rin ba't tinawag na thrift store. First world kasi. First world kasi sila. Yung thrift store nila mahal sa atin. Tapos, umiyak ako sa movie, lalo na sa mga OFW, kasi makakarelate talaga yung mga OFW. So, anong mensahe mo sa mga OFW? Ako po talaga, masasabi ko rin talaga na hindi kayo naiintindihan ng lahat ng tao. At alam ko po yung gano'ng kabigat at gano'ng kabigat yung pinagdadaanan niyo po ngayon. Kaya masasabi ko lang sa inyo na personally, I love you po, syempre, tsaka I'm gonna do my best for Maki ko na ma-represent kayo ng maayos po. Kasi po, yun lang talaga yung gusto ko as an actor, ma-represent yung mga tao ko na I hope na kayo mga OFW kahit paano po makahappy kayo ng movie po namin ng Kira po. And God bless you all talaga kasi po, grabe kayo, grabe yung pagmamahal na meron kayo na gagawin niyo yan para sa pamilya niyo po. Kaya I hope na mas ma-appreciate pa kayo ng mga tao. And I hope na ma-appreciate nyo rin ang sarili nyo. Kasi po talagang hindi biro yung pinagdadaan. Kira, may dagdag pa. Yes po, ako naman, para po sa ating mga OFWs, I just want to say na people may look down on you, people may discriminate you, but please always remember that you are one of the strongest, most loving Filipinos that we have, and we are so proud of you. I just want to say keep going, and keep your family in your heart, and I love you. Thank you for everything that you do. Okay, thank you, congrats. At panoorin niyo ng movie niyo kasi may kurot sa puso. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you. Okay, now let's have Ken of Kapamilya Kingdom. Cute, ah. Hello guys. Hello.
tanong ko lang, etong movie nyo, sinut siya sa Canada and about siya sa mga OFWs, right? Yung kasing upcoming film din ng Star Cinema, yung Hello Love Again, is same din ng concept. Sinut sa Canada, tapos sinut sa mga OFW. Paano nyo mag-differentiate yung film nyo dun sa film nila? Ganda ng question. Pero ako personally, sobrang happy ko na pareho kaming nag-Canada. Yeah. Parang kaming dalawang films pa lang yung nag-shoot sa Canada, which is I'm very proud of. Kasi syempre si Alden po yan, tsaka si Miss Catherine po. Nagkasabay ba kayo? Nagkita ba kayo doon? Hindi Baka ko liit sa- ng Canada eh. Oo. Baka liit. Oo. Opo eh. Siguro yung masasabi ko mag-differentiate, di ba? Ay mag-differentiate siguro syempre, yung Hello Love Again, syempre talagang iconic naman na talaga yan, yung movie. Yun. Sobrang grabe yun. Tsaka yung... Hello, love, goodbye. Yes. Hello Love, Goodbye pala, sorry. Yeah, super iconic film po. Tsaka masasabi ko lang differentiate siguro sa amin. Kasi kami yung movie namin, mostly ng cast namin, mga totoong OFW po. Tsaka mostly ng ano po namin, ng parang kwento tsaka yung mga testimonials sa movie ay nanggaling din sa mga totoong OFW po na siguro yung angle namin mas nakafocus sa mga OFW compared po sa movie nila na nakafocus po sa love story. Yun po. Tsaka siguro ako masasabi kong sana sabihin ko na kamukha ko daw si Alden. Yun na. Yun ang goal. Sabi ng nanay ko eh. I-shoutout lang sa iyong mami. Ayun, shoutout kayo, daddy. Yun lang po. And follow-up na lang LA, kasi yung last film mo, humakot ka din ng awards, di ba? Parang hindi ka ba parang nape-pressure na igitan yung yung character mo dito? Ako naman po talaga, yung pressure naman, di naman na mawawala yan sa kahit anong parte ng buhay natin. Pero ako really just take it na lumagat ng chance ay isang malaking blessing talaga sa akin, tsaka isang malaking karangalan po. Kasi talagang swerte naman talaga na nakakagawa ka ng movie. Talagang sobrang swerte na nakakapag-artista kami. Sobrang grabe talaga yung pagiging grateful ko talaga po doon. Na alam kong hindi makukumpara yung pressure ng totoong nararamdaman ng OFW, yung pressure na nararamdaman ng mga taong naghihirap po. Na ayokong sabihin na gano'n yung pressure ko dahil ako sobrang swerte ko talaga po na sa industry ako na di ako titigil na maging thankful talaga. Thank you. Thank you so much, Ken. Tsaka para malaman natin yung difference talaga nung dalawang movies. Panoorin natin. Pareho, di ba? Yes. Let's support our local films. Okay, now, ito naman, question ito from... ako yung magtatanong ng question from Kapamilya Universe. What was the most challenging aspect of portraying your character? Sige, pag-usapan na natin yung mga characters ninyo. Oo. Describe din siya yung most challenging aspect. Ako, bilang si Molly, nahirapan ako because she's very Pinoy. So, yung pagtatagalog po niya dapat very madiin. Tapos, I had to internalize kung paano yung way ng pagiging isang, like, eldest daughter. Bunso po kasi ako eh. So, alam po natin, pag eldest daughter, talagang buhat yun sobra. So, I had to incorporate that into how I acted for Molly. And I think the hardest part was, really just wanting to do the OFW role properly. Like, with all honesty, to show kung gaano po talaga kabigat yung buhay OFW. And what they're doing is honest work. So, ayun. So, naging panganay ka dito. Yes. Eh, di ba ate mo yung OFW? Yes po. So, parang yun yung dapat matyanan mo, yung panganay ng mentality. Opo. Okay, ikaw naman, LA. Ako naman po, I just really try to be respectful about it po. Parang kahit anong role naman ginagawa ko or kahit anong work naman talaga, unang-unang gagawin ko talaga ay maging respectful about it po. Kaya doon naman nagtatranslate na gumaganda yung performance ko po dahil kasi na yun yung naging preparation ko kay Maki na parang si Maki kasi ganun siya, very respectful. Tsaka parang siya yung pader kasi ni Mogi. Kaya ako hininda ko sarili ko na maging ganun na rin sa lahat ng mga taong mahal ko po sa buhay na
lagi lang andyan para sa kanila. Ako yung pader nila. Na-translate ko po. Okay. So ano ba ang pinaka-challenging good for you? Yung challenging siguro para sa akin, ano lang talaga po. Yung tignan si Kira sa mata kasi pinikilig ako eh. Talaga? Talaga? At saka ano po, yung masasabi kong challenging din siguro yung technical aspect. Kasi nag-shoot kami sa Canada, talagang limited talaga po yung oras namin. Tsaka nahihirapan din kami nun kasi syempre palipat-lipat kami, no? Tapos may mga... Yung weather. Pa. Tapos may mga Karen pa nun na... Opo, may mga Karen nun na inaabala yung shoot namin. Karen. Yeah, mga Karen. Alam mo, kain. 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 Oo. Karen. Karen sa Canada. Parang yun yung mga marites. Yes, Opo. yes. Tsaka, ang daming factors kasi talaga po eh, yung nag-shoot po kami dun. Ano yun? Parang hinihinto nila yung shooting nyo? Opo, Ganun, nagreklamo sila? Pulis talaga po. Seryoso? Pinupuntahan talaga po. Uy, hindi dapat nire-reveal sa press con. Teka lang. As in, yun yung challenges. Like, Oo. mayroong nagpapapulis sa inyo Oo. na mga taga-Canada. Opo, yung mga Karen na. Because walang permit? Ganun? Opo. Ah, Yung may mga permit po kami, pero syempre may mga ibang location po kami na ano na lang. Ninja na lang. Ninja. Oh my gosh. Okay, so ano ginagawa niyo pag ganun? Pumakap. Pakap talaga po kami. Oo. Ah, so, Pakap tsaka sumusunod iyak kayo na lang. talaga? Oo, iyak na lang. Oo. Pag-uwi. Oh, okay. So, mahirap nga yun. Oo. Oo. Tsaka medyo So, expensive. Yeah, Pag-out. expensive yeah. Expensive Mga nakakaalam, siya. yeah, expensive. Oo. Okay. Now, ito naman next question from Kapamilya Universe. What do you think makes Maple Leaf Dreams unique? The OFW factor. The fact that, anong tawag doon? Yeah, yun, nag-testimony po sila sa movie namin. Parang, usually, kasi, when you look at the OFW stories, it's mostly, correct me if I'm wrong, parang, they go abroad and then they find love there, and then, yun, the rest is history. Pero, sa amin, talagang, our OFWs, they had a chance to really tell their story. Nakakaiyak po sobrang. So, may actual OFWs dun sa Yes. film na magsasalita? Yes. Oh, okay. And, Para sa akin, yun din yung mga OFW po. Tsaka siguro yung yung love tandem din namin ni Molly dito. Kasi po, yung dito sa movie, hindi na masyado pinakita yung ligawan stage namin dito ni Molly po. Parang dito sa movie, long time couple na talaga agad po kami. Na yun din yung dynamic ng dalawa na pinakita sa movie. Kung paano magbatuhan or paano mag-away yung dalawang long time couple na pumunta po sa lugar na hindi sila pag-ibig. It's a mature love. Hindi siya puppy-puppy na sweet-sweet, gano'n. so, hindi siya boy meets girl. Opo, hindi siya. Talagang kayo na agad dito, tapos pinapakita na yung struggles ng OFWs. Okay. So, guys, panoorin po natin ang Maple Leaf Dreams showing na po. Please invite everyone. Yes, muli. Ito po si Kira Ballinger. At ako po si Eli Santos. And we are inviting you all to watch Maple Leaf Dreams now in cinemas nationwide. Second day na po kami guys, kaya malaki pa po yung chance yun na makanood po. Sana po this weekend sama niyo yung family niyo po, yung mga baby loves niyo, date niyo na. Please po, panoorin niyo po. Maple Leaf Dreams po, directed by Benedict Miguel. Yes. And baka may gusto kayo i-promote ng mga iba pang projects. Go ahead, this is the time. Siguro ako po promote ko lang yung YouTube channel ko na nag-covers ako na kakalabas lang namin, nag-duet kami ni Miss Kira dun. Kaya yun po, check niyo na rin. Uy, wait lang, nag-do-it daw sila! dapat pala na. Ayan na. Parang dapat may sample ng duet. Go to the YouTube channel. Click the link below. Click the link Parang below. may clips lang. Konting lines lang. Konting lines lang. Bigay. Ay, sorry. Hindi pala, Anong song? Anong song to? Please be careful. Okay. Sige, pause na. Paano ulit yan? Wait lang. Paano yung chorus ng Be Careful yung ulit? Ayun, yan. Sige, sige. Pagbigyan niyo po kami, wala lang kami boses ngayon. Hindi po kami lang pag-warm Yung up. Sorry, nakapag-vocalize, sorry. sige. You are my first romance, and I'm willing to take a chance.
I'll still be loving you. I will be true to you. Just a promise from you will do. From the very start. 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 Please be careful with Careful with my heart. Kautalan ka, dapat tinapos mo dun sa mataas na part. Ayaw niyo mag-sample, ganyan naman pala yung ano, yung isa sa ano. Kailangan magpaalam sa manager ko pagpapasama ko. Doon si Ate Gitch, papaalam ko Ang pa yan. ganda! Palakpakan naman natin guys! Ellie Santos and Kira Ballinger! Thank you so much for dropping by Star Magic Spotlight Press Con. You know, of course, lahat kami nakasuporta dito sa inyong projects na truly tatak Star Magic. Thank you so much also to all of our media friends na pumunta dito ngayon at sa lahat ng mga nanonood ngayon sa Star Magic Spotlight Press Con. That ends our September Spotlight. Thank you so much for joining us. Please do tune in sa mga next nating Star Magic Spotlight Press Cons to be updated sa mga latest happenings and achievements ng ating favorite Star Magic artists. Once again, I'm Ai de la Cruz. See you next time. Bye!